Voulez-vous Ano raw? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Walang hiya ka! Bastos! Aray, nagtatagalog ka naman pala. Manghihingi lang naman sana ako ng pagkain. Ganun ba? Jin! Walang anak na ata ako! Nay! Ay, Aray ko! Tawagin mo ang tatay mo! Dali! Ate, inhale. Exhale. Ate, pasensya na pero kailangan natin pumasok sa bahay. Halika na! Ate Ire! Ate Ire! Hinga ng malalim. Isa pa! Ire! Ate, malapit na! Nakikita ko na yung ulo ng bata. Isa pa! Isa pa! Anong ginagawa mo? Hindi ka ba masyado bata para gawin yan? Pwede ba? Mamaya mo na ako tanungin. Nahihirapan na yung asawa mo, oh! Gian, ayos ka lang ba? Neng, ikuha mo ako ng puting tela at gunting ngayon na. Nakikita ko na ang ulo ng bata, Ate Ire! 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 Congrats! Isang lalaki ang inyong anak. Luis. Luis? Kagandang pangalan. Maligayang pagdating, Luis. Siya nga pala. Maraming salamat, Binibining. Diyos ko, binibini talaga, ah. Binibining Sindria. Anong may paglilingkod ko, Binibini? Masuklian lamang yung kabutihang loob. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino o kung saan ako. Ang cravings ko lamang ngayon ay lumafang at pwede bang makitira? O naman, sa mga nangangailangan ay bukas ang aming pinto. Teka. Lafang? Kumain! Ito naman si Kuya, parang tenge. Lafang. O siya, kami na bahala. Magandang araw, Ginoo. Ano po ang iyong pangalan niyo? Ako? Ako ba ang tinatanong mo? Ako si Lois Patrick. Di ba doon ka nakatira? Oo. Ikaw, saan ka nakatira? Doon sa tapat ninyo. Kayong lalang... Tay ka lang, Marie! Habulin mo ko, Luis! May bilis talaga lumaki ng nakshi ko. Layo. Okay na. Diyos mo yun, Sandria. Nana ka naman sa tila demonyo mong mga salita. Tsaka nga pala, Jin, may naisip ka na ba kung saan natin maaaring kapenyag si Luis? Sa Chartres Cathedral na lamang. Balita pa €100 ang sinisingil ng mga pariryan. Wala tayong ganung kalaking halaga. Tsaka napakalayo, Jin. Ay, mga pare nga naman. Dito na lamang sa Koleyal Notre Dame. Diyos ko naman, wala na ba ibang mapiling simbahan sila, Gia? Naku, sinabi mo pa. Kaya nakikita ko na yung kinabukasan ng batang yan eh. Tulad ng kanyang ama. Mawalang galang na ako mga binibini. Bukas ko ang simbahan pero mukhang hindi para sa inyo. Apoy, bastos to ah! Che! Walang modo, mga dukha nga naman. Luis! Ano ba? Mahuli ka na sa iyong klase. Nasabi ko na nga, ba't lumabas ka na naman ba? Aray ko, ma! Masakit! Siya nga pala, Nay. Nice mo bang malaman yung panaginip ko kagabi? Ano ba yun? Sinahabol ako ng isang grupo ng mga langgam na tiyak na mas maliit sa buto ng bigas. Ngunit sila yung nakakatakot kong pinagsama. Sa kalagitnaan ay aking matutuklasan ako ay may isang pambihirang kapangyarihan. Naku, magmadali ka na, Luis. Pasang-awa na nga sa iyong mga grado sa mga asignaturay. Nagawa mo pang magbiro? Hay, o siya, ako'y papanhit na ina. Mas mainam na pagkahimahin niyo muna ang inyong napakainin na ulo upang mas maging maganda at maliwalas ang buhay. Ako'y aalis na. Magandang araw sa inyo. Ako
ko ang inyong magiging guro sa araw na to. Ako si Dr. Martin, isang physician magtuturo sa inyo kung ano ang agham. Bakit nga ba mahalaga ang agham? Nag-aambag ito ng pagtiyak ng mas mahaba at malusog na buhay sa ating mga kalusugan. Gamot upang gamutin ang ating mga sakit at tulungan tayo sa ating mga unang pangangailangan. Kabilang ang ating pagkain, enerhiya at pagbibigay alin ng ating buhay, kabilang sports, musika, libangan at ang pinakabago. Luis, mahal ko. Nais kong makita kung nais mo talaga ang singing. Opo, inay. Luis, may talento ka. Ang sining ay isang kahangahangang paraan upang ipahayag ang iyong sarili, mahal ko. Salamat, inay. Lubos ako nasisiyahan sa bawat sandali na ito. Ngunit, napapaisip ako. Maaari ko bang tuklasin ang parehong sining at agham? Siyempre naman, Luis, magagawa mo ang anumang nais mong gawin. Pero wag mo na lamang sabihin sa iyong ama na mahilig ka sa sining. Baka magalit yun. Opo, Luis, may nakita nga pala akong mikroskopyo ang kanilang tawag. Nagagawa raw nitong magmukhang malaki ang mga lilit na bagay. Talaga po, itay. Ito hindi ka palipaniwala. Sana makakita rin ako ng ganun sa susunod. Ama, ina, paalam na. Ako'y aalis muna. Mag-aaral ako ng mabuti. Pangako. Halika na, Jules. Mag-iingat kayo sa lahat ng oras. Tiyaking huwag magpapalipas ng gutom. Magkakasa po kayo, senyor at senyor. Mag-iingat kayo. Kakarating lang natin dito sa Paris, ngunit agad akong namumuli na sa aking naiwang pamilya. Hindi naman yung mga mulugan na ikay uwi agad, hindi ba? Matagal-tagal ka na rin naming nakakasama, si Andrea. Ngayon na lang din nalayo sa atin si Luis, hindi ba? Oo nga po, senyora. Kamusta na kaya siya? Sa tingin niyo ba ay nalulungkot o namumulila siya sa atin? Malakas ang loob ng batang iyon. Pero pagdating sa pamilya, humihina ng lalata. Kaya malamang, nangunguli lang yan sa atin ngayon. Kaibigan, ako'y babalik na muna sa aking pamilya. Nangungulila na ako sa kanila. Iyan na nga ba ang aking sinasabi? Kaya ilang araw ka ng balisa. Sige, bumalik ka muna sa pamilya mo. Mukhang sa ngayon ay iyon ang makakabuti sa'yo. Nay, tay! Luis, anak! Anak! Magandang araw. Ako si Jules Mark. Ang aking ngalan ay Charles Chapoy. Maligayang pagdating dito sa College Royal of Pisancon, senyor. Ikinagagala ko kayong makilala, mga Ginoo. Ako nga pala si Luis Pastor. Nais ka naming maging guro dito sa kolehiyo ng Bisancon. Ikaw magiging profesor ng physical dito sa kolehiyo nito. Ngunit nais ko maging katuwang si Pastor sa aking pagtuturo sa klinika. Kung ganoon, hanggang kailan ako magtatrabaho sa inyong laboratorio, Sr. Ballard? 2 taon, Pastor. Wala problema, Ballard at Pastor. Kamusta ang iyong araw, Luis? Mayroon ulit akong magandang balita, Binibining Cindy. Ano yun? Naatasan ulit ako maging profesor ng pisika ng kolehiyo ng Tornon. At hindi lang yon, nais din akong kunin ang katuwang o katulong ni Professor Ballard sa kanyang pagtuturo sa kimika at sa kanyang laboratorio. Tatagal din daw ito ng mga 2 taon. Magandang balita, hindi ba? Magandang balita nga. Ngunit, may hihingiin sana akong pabor. Ano yon, Binibining Sindre?
Maaari ba akong sumama sa'yo sa universidad kung saan ka magtuturo at pati sa laboratorio? Hindi ba't nabanggit ko sa'yo noon na marami akong kaalaman pagdating sa eksperimento at agham? Nais ko sanang ipagpatuloy ang pag-aaral ko nito. Ganun ba, Binibini? Walang problema. Sumama ka sa akin sa susunod na linggo. Masaya ako na malaman na nais mo bumalik sa pag-aaral ng agham. Maraming salamat, Luis. Promise, hindi ako gagawa ng kahit anong gulo o problema sa'yo. Akala ko mas una pa ako matatapos kaysa itong mga pag-aaral ko na to. Buti na lang natapos ko na. Natutuwa ako para sa'yo. Maraming salamat, Binibini. Kundi dahil sa tulong mo, sa tingin ko mas mapapatagal pa ang pagtapos ko sa pag-aaral na to. Ikinalulugod kong marinig yan, Luis. Naway marami ka pang makamit na tagumpay. Magandang araw sa inyong lahat, sa mga administrator at opisyales ng Academia de Sciences. Sa kaugnayan na maaaring umiral sa pagitan ng malakristal na anyo at komposisyon ng kemikal at sa sanhi ng rotational polarization. Tama ka, Ginoong Ballard. Molecular symmetry. Tunay ng malaking bagay ang iyong natulagsan, Pastor. Sigurado akong madami ka pang matutuklasan ng mga bagay na magiging tulay patungo sa pagbabago ng mundo. Nakikiramay ako sa inyong pamilya, Pastor. Tunay ngang nakakalungkot at nakakabigla ang mga pangyayaring ito. Patuloy ka maging matibay, Pastor. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta rito, kaibigan. Nakikiramay ako sa inyong pamilya. Ha? Teka, anong pinagsasabi nyo? Yung nagselfie kong pamilya. Yung nagselfie kong ina. Salamat sa pag-aruga, pagmamahal na binigay niyo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niyo hanggang sa kabilang mundo, Senyora. Tila hindi ko kayang magtagal pa rito. At biglang mawala isa-isang miyembro ng pamilya niyo. Mali yata ang desisyon ko na ayahan kong sarili kong mapapahal sa inyo. Ako rin lang naman yung masasaktan pag bumalik ako sa sarili kong mundo eh. Ma, huwag mo kami pababayaan ha. Mahal ka namin. Mahirap man tanggapin pero itong dapat namin gawin. Sisiguraduhin kong maraming pa akong magagawang bagay at may pagmamalaki ko at mapagmamalaki ng pamilya natin. Hindi kita bibiguin. Handa ka na ba ulit? Pangalawang presentasyon mo na ito ng molecular asymmetry dito sa Academia de Sciences. Magandang umaga sa inyo. Handa na ulit ako. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyong pamilya. Ilang buwan lamang ang nakakalipas. Hindi man ako nakarating noon, pero nakikiramay ako. Maraming salamat, Senyora. Oh, ano naman ang pangalan ng kasama mong napakagandang dalaga? Nobya mo ba ito, Senior Master? Nagkakamali ka, Senyora. Siya pang aking nakakatandang kapatid, si Sindria. Hindi man sa dugo, pero sa puso. Pasensya na, Senyora Sindria. Ayos lamang, Senyora. Senyor, kaibigan, Pastor,
Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Pasensya na, senyora. Magandang umaga, senyora. Tila yata na gulat ang isang senior pastor sa senyorang nakaupo roon. Siya si Senyora Marie Laurent, anak ng rector dito sa Strasbourg University. Marie Laurent? Hindi ba siya yung asawa ni Pasture? Siya nga. Ang saya naman. Mukhang masasaksihan ko ang love story nilang dalawa. Senyora Marie, siya naman si Luis Pasteur. Isang napakagaling, napakatalino at napakabait na tao. Dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyosan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Sadyang napakahusay mo, Senior Pastor. Salamat sa inyong magandang presentasyon. Di hamak na mas masaya at mas masigla ka ngayon, kaibigan. Pasture. Tila nahanap na yata ni Pasteur ang babaeng magbibigay saya at pagmamahal sa kanya. O siya, kami-ari na. Maraming salamat sa inyong pagtulong. Maraming salamat sa inyong lahat, mga senyor. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y ba iikot? Luis, mauna na ako sa labas. Hintayin na lang kita dun, oh. By the way, napakagaling mo. Bye-bye! Sige, binibini. Ba't kayang pag-uusapan nila? Senyora Laurent, anong masasabi mo sa aking presentasyon? Nakakamangha ka. Ako'y lubusang mahanga sa'yo, Senior Pastor. Maraming salamat. Maaari ko bang malaman kung saan at ano ang iyong trabaho rito? Ang trabaho ko rito ay mag-obserba at sama ng mga magulang ko na patakbuhin ng maayos ang Universidad ng Strasbourg. Maaari bang ayain kitang maghapunan mamaya? Sagot ko na. Ako nang bahala sa pagkain. Sigurado ka ba? Oo, kung ayos naman sa'yo. Walang problema. Ako'y nagagalak na gaya kita ng isang napakahusay na senior. At siya, ako'y aalis na. Hindi ka ba aalis? Sabay na tayo. Ayusin ko lang ang aking gamit. Mabilis lang ito. Tara na. Maraming salamat sa paghihintay. Oh! Binibini! Hi. Dito na ang opisina ng rektor. Dito na ako tutungo. Maraming salamat, Pastor. Luis! Luis na lang ang itawag mo sa akin, Senyora Laurent. At Marina rin ang tawag mo sa akin. Siya nga pala. Anong oras at saan tayo magkikita mamaya? Alas 7. Sandali. Saan ka namamalagi ng ganong oras, Marie? Nandito lang ako sa dormitory ng mga babae sa loob ng universidad. Susunduin na lang kita. Walang problema. Hihintayin kita, Luis. O, siya. Ako'y magpapaalam na. Oh, binibini. Baka naman matunaw si Senyora Laurent sa mga tingin mo, Luis. Ha? Ano bang sinasabi mo, binibini? Tara na nga. Dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan, mga saglit na Matanong ko nga pala, Luis. Anong plano mong pag-aralan muli sa susunod na taon? Mag-uumpisa ako mag-aral ng tartaric at tartaric acid. Tatagal din ito ng 3 taon. Maganda kung gano'n. Marie, may balak ka ba magpakasal o magkaroon man lang ng nobyo? Ha? Teka lang. Pasensya, nabigla ka yata sa tanong ko. Ayos lang naman po. Luis, nasa tamang edad na ako para magpakasal o para magkaroon ng kasintahan. Kaya kung may
Darating man na nais akong pakasalan at nais ko, hindi na ako tatanggap. Paligiran, sa'yo lang ang tingin, di pinapansin, ika'y paiikutin. Napakasaya ko, Marie. Napakalaking biyaya ang binigay sa atin. Napakasaya ko rin, Luis. Naway maging masaya at maayos ang pamilya natin. Napakadaya mo naman, kapatid Josephine. Kakasilang lang ang anak ko. Bakit umalis ka kaagad? May dumating na biyaya, mayroon namang nawala. Ganun ba talaga yun? Pero Josephine, huwag kang mag-alala. Ikikwento ko ang mga kakulitan at mga kalokohan mo sa mga anak ko. Sisiguraduhin kong hindi ka namin makakalimutan. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ni Senyora Gian, ikaw naman ngayon, Josephine. Kaya ko pa ba? Hindi ko na kayang makita na mawala kayo isa-isa. Kailan kaya ako makakabalik sa mundo ko? Parang parusa sa damdamin ng pagkapunta ko sa mundong to. Kinagagala ko kayong makita muli, Senyora Mixerly at Senyora Rose. Kinagagala ka rin naming makitang muli. Napakaganda rito sa lugar ni Senyor Bayot dito sa Colegio de France, hindi ba? Tama kayo. Mabutit nakilala ko kayo nila Senyor Bayot noon, mga senyora. Siya nga pala, nabalitaan ko magtutungo ka ng Germania. Oo. Bibisita ako sa factory ng Fikenser at Zikaw, mga senyora. May ibang lugar ka pa bang patutunguhan? Tutungo rin ako sa Vienna, Austria upang bisitahin ang ibang paggawaan ng tartaric acid. Oh, maligayang pagbabalik, Pastor. May maganda kaming balita sa'yo. Maraming salamat, senyora. Ano ang magandang balita na iyan? Ipinagkakatiwala namin sa'yo ang posisyon bilang tagapamuno sa larangan ng siyensya rito sa Universidad ng Strasbourg. Nakabalik na muli si Pastor. Sayang hindi ako nakasama sa kanya. Maaaring marami akong matutuklasan kung nakasama ako sa kanya. Luis Pastor, kung ikaw kayang nabubuhay sa mundo ko ngayon, magagawa mo kayang pagalingin ang mga pasyente kong nabigo kong gamutin? Siguro nga, magagawa mo. Napakahusay mong tao. Bakit kaya hindi ako ginawa ni Lord na katulad mo? Eh di sana, nagawa kong gamutin ang mga taong kailangan gumaling. Kaya kailangan kita, Luis Pastor. Sigurado akong ikaw ang makakatulong sa akin para makagawa ng mabisang gamot na magpapagaling sa sakit na hindi ko nagawang gamutin. Sigurado akong babalik ako sa orihinal ko na mundo na magagawa kong gamutin ang mga taong nabigo kong pagalingin. Pangako. Ang institusyong ito ang humubog hindi lamang sa akin bilang profesor, kundi maging sa inyong mga mag-aaral. Ginoong Pastor, bakit ganyan ang inyong minumungkahi? May nais ba kayo iparating sa amin? Matapos ang aking mahaba-habang pagninilay, napagdesisyonan ko na ako'y magre-retiro na bilang isang profesor sa institusyon na ito. Tiyak nga malayo pang inyong tatahakin, ngunit sa inyong mga potensyal at determinasyon ay hindi malabong makamit nyo ito sa paglipas ng panahon. Magandang umaga rin sa iyo, Ginoong Pastor. Ano ang iyong nais ibigay at kinakailangan pang personal mo itong ihatid sa akin? Sa mga lumipas na taon ay naging ikalawang tahanan ko ng institusyong ito. Hinubog ng institusyong ito ang aking kasanayan sa pagtuturo maging ang aking buong pagkatao. Ngunit may mga bagay sa aking buhay na sadyang kailangan pagtuunan ng pansin at interes. Hirap man sa aking bitawan ang profesyon kong ito, ngunit ito na lamang ang naisip kong tanging solusyon sa ngayon. Mahirap mangayaan kang magbiting sa iyong profesyon. Ngunit kung ang tanging solusyon lamang upang maging mapabuti ang personal mong buhay, ay hahayaan kitang magbitiw at sa institusyong ito. Maraming salamat sa ilang taong serbisyo. Mula sa iyong mga eksperimento at sa mga kaalaman na iyong ibinahagi sa lahat ng individual sa institusyong ito.
ngayon. Mga iginagalang na Ginoo at Binibini, ako ay narito sa inyong harapan upang ipahayag ang aking bagong natuklasan. Hindi na bilang sa ating mga daliri ngayon ang mga ospital sa Paris na tuluyang lumago. Ngunit, sa kabila ng mga ito, halos lahat ng ospital na ito ay pugad na ng mga mikrobyo. Mga mikrobyong nagiging sanhi ng pagkamatay ng ilang mga individual sa ospital na kanilang tinutuluyan. Dahil sa mikrobyo? Tila isang katatawanan at isang klase ng biro. Papaanong dahil lamang sa mikrobyo na hindi nakikita ng ating mga mata ay makakaya ng kumitil ng isang buhay? Eksakto! Ang tanyang na si Ginoong Charbonnet ay kayang makita ang mga mikrobyong ito gamit ang kanyang mikroskopyo. Kaya itong obserbahang magparami at maging milyong-milyong nakakamatay na mikrobyo na may iba't ibang uri. Kalokohan! Para isipin na ang isang individual ay kaya mapinsala ng mikrobyong mas tripling liit kaysa sa mga langgam. Ang lahat ng iyong tinuturan, Pasteur, ay isa lamang malaking kahibangan na sinong maske ang mga simpleng individual ay hindi paniniwalaan kailanman. Ginoong Charbonnet, ang kanyang kamatayan ay bunga ng impeksyon. Walang sino mang doktor sa lugar na ito ang walang dala ng kamatayan sa kanyang instrumento. Ang ibig lamang sabihin nito ay ang mga kagamitan ng iyong ginamit ay naglalaman ng mga mikrobyo. Yung bang ipinapahiwatig na ang aking asawa ay namatay dahil sa mikrobyong ito? Ako ang doktor na humawak sa kanya. At batid kong hindi ito ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Ang ibig lamang sabihin nito ay ang mga kagamitan na iyong ginamit ay hindi lang naglalaman ng mga mikrobyo na maaaring na ipasa sa iyong kabiyak. Dahilan na magkaroon siya ng iba-ibang komplikasyon. Mga Ginoo, tunay ngang hindi natin maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo sa ating kapaligiran. Napaka-imposible nitong mapigilan, lalo na sa pagkadami-dami nito. Ngunit, sa wastong paglinis ng ating mga kagamitan, ay maaari nating maiwasan ang anumang infeksyon na maaaring mag-epekto sa ating mga sarili. Hanggang sa pagkakataong ito ay patuloy pa rin akong nagtataka sa iyong buong pagkatao. Naisilang, nagkamulat at lumaki akong nasisilayan ang iyong napakaamong mukha. Hanggang ngayon ay kahit isang pagbabago ay wala akong masilayan sa iyong anyo. Anong ibig mong sabihin, Pilipina Virgin? Paumanhin, ngunit sa aking paglilibo sa iyong tahanan ay di sinasadyang nakita ko ang iyong tala-arawan. Ang mga nakasulat dito ay pumukaw sa aking interes. Aking maiintindihan kung magkaroon ka ng pinanakit sa akin dahil sa aking pagiging mausisa. Hindi ako galit, Pinili. Nais ko lamang malaman kung ano nga ba yung mga nabasa. Aking napag-alaman ang iyong totoong kalagayan. Mahirap man paniwalaan na ikaw ay galing sa hinaharap, ngunit napagtanto kong hindi nga imposibleng mangyari ang mga ganoong bagay. Naniniwala ka ba sa mga nabasa mo? Hindi mo ba naisip na makabaliw ako o nasisiraan ako ng ulo? Kahit kailan na hindi sumagi ang mga bagay na yan sa aking isipan, ikaw ang aming nakasama sa aming paglaki. Nariyan ka at palaging nakaalalay sa aming ina sa mga oras na siyang tuluyang nahihirapan. Sa lahat ng tao, sa mundo, higit na kami ang nakakakilala sa iyo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nalilito ako, hindi ko alam. Wala kang kailangan sabihin. Ang iyong pagiging tapat sa iyong sarili ay sapat na. Narito ako at ang aking pamilya upang makinig sa anumang hinaing at suliranin ng iyong pinakaharap. Siya nga! Siya nga si Sindria! Sugurin! Bini!
Masaya akong naging parte ka ng pamilya namin. Binibini! Binibini, gumising ka! Hindi ito maaari! Anong ginawa nyo? Binibini! Binibini! Ang gantimpalang ito ay pinagkakaloob ni Dong Luis Pasteur dahil sa kanyang kagalingan, hindi lamang sa kanyang mga eksperimento. Dahil sa kanyang kagalingan at tagumpay sa paggawa ng pinagkakaroon sa pagkakalimutan. Ang gantimpalang ito ay mataas para sa buhay. Kaya bigyan natin ng isang masigabong palampakan. Hindi naging madali ang pag-abot ng mga gantimpalang ito. Sa pagtultong ko sa entablado ito, nais kong alalahanin ang mga kalakalan na ipasabi ng aking nakakabatang pamilya na si Luigi. Lahat ng parangal na ito ay aking nakali sa kanya. Dahil isa siya sa mga taong nagtulog sa akin upang ipagpatuloy ang aking nasimula. Lahat ng aking nakagit ay bunga ng isang pagsisikap. Kung kaya mga doktor at mga agpama ng paghihirap, huwag hayaan ang inyong sarili na madungisan ng pag-aalinlangan ni pagbinaan ng loob na itatagpukan. Matuto tayong mabuhay sa katahimikan at kapayapaan ng mga silid-aklatan at mga laboratory. Sabihin mo muna sa iyong sarili, ano ang aking dahilan sa lahat ng aking ginagawa? At habang unti-unti kang sumusulong, ano ang aking nagagawa? Hanggang sa dumating ang panahon at magkakaroon ka ng kaligayahan sa dahilan na nakatulong ka sa kahit anong paraan para kapakanan at pag-unlad ng sangkatauhan. Ina, nandito na ako! Bumili ako ng kakanin mula sa panaderia. Nariyan rin ang paborito ni Ama. Naway mag-tayo. Diyan na. Anak, huwag ka na mag-abala pa at ayos lamang kami rito. Ang iyong ama ay paniguradong nasa laboratorio pa at pakagabi niya sa pag-uwi. O siya, tayo na't mananghalian at nagluto ako ng paborito mong ulam. Maraming salamat, Ina. Titiyakin kong tatapusin ko lagi ang aking pagsasanay upang matikman ang iyong mga luto. Mabuti kung ganon. O siya, halika na tayo kumain na at masamang pinaghihintay ang hapag. Oh, nandito ka pala, Jean. Oh anak, kamusta? At kamusta naman sa laboratorio? Nagustuhan mo ba ang pagbisita mo? Siyempre naman, senyora. Nakakamangha ang mga bagay doon, senyora. Mabuti naman kung ganun, Cynthia. Alam mo, masaya ako na magkakasama tayo lahat ngayon sa hapag. At sala-sala tayong kumakain. Jean! Ano nangyayari? Gumising ka dyan! Anak! Jean! Anak! Marie! Jean! Kagat ng aso. Jean! Ganito ba ang naiisip mong solusyon? Ang sirain ng buhay mo? Oo, nawalan ka ng anak,
Pero hindi lang ikaw ang nawalan. Ang iyong asawa, nawalan din siya ng anak. Nawalan na siya ng 4 na anak. Hahayaan mo bang pati ang kanyang kabiyak ay mawala din sa kanya? Wala kang karapatan para sabihin sa akin yan. Kahit kailan hindi mo naranasan mga pinagdaanan ko. Hindi ka nawalan ng anak kung kahit ang dali lang para sa'yo na sabihin iyan. Nawalan ako ng kapatid, ng kaibigan, at ngayon naman yung anak ko. Kailangan pa bang maranasan ang isang bagay para malaman kung ano ang pakiramdam nito? Ang galit, lungkot, sakit, lahat ng ito ay bihag ka. Ang tanging paraan lang para makalaya rito ay ang paglimot. Hindi madaling makalimot. Pero kung sinusubukan mo ito ay walang imposible. Hindi ganito ang gusto ng iyong anak. Hindi niya gusto ang sirain mo ang iyong buhay ng dahil lamang sa kanya. Matuto kang magpatawad. Tatawarin mo ang sarili mo. Tulungan niyo ako! Ako! Tulong! Wala na sa maayos na kalagayan ng iyong kapatid. Masugat na natamo nito ay hindi biro ang kanyang mga kagat na natamo. Ang iba rito ay napakalalim ng pagkakabaon. Ang mga prosesong aking ginawa hindi tumalab dahil malala na nangyari sa iyong kapatid. Salit na mas mapabuti ang kanyang kalagayan dahil mas lalong lumala. Ngunit, ikaw lang ang pinakamahusay na doktor sa ating lugar. Pero bakit pinapahiwatig mo na hindi mo na kayang pagalingin aking kapatid? Isa kang doktor! Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para pagalingin mo ang aking kapatid! Kung nais mong mapabuti ang kalagayan ng iyong kapatid, may isang magaling na dalupagham na usap-usapan ngayon sa ating bayan. Sino bang taong yan? Matutulungan niya ba ang kapatid ko? Siya si Luis Pasteur at sigurado akong matutulungan niya ang kapatid mo. Nakausap ko ay yung doktor. Ngunit hindi niya na kayang lunasan ang iyong kalagayan. Ngunit mayroon siyang nirekomenda sa akin. Isang dalub-agham na nagmula sa Paris. Sino naman yan? Si Luis Pasteur. Hindi ang Poncio Pilatong yan. Hindi ako papayag na dalhin mo ako sa taong yan. At anong nais mong gawin ko? Angayahan ka sa ganyang kalagayan? Manahimik ka, Patricio! Hindi mo kilala ang sinasabi mo. Yung Poncio Pilatong yan ang sumira sa buhay ko. Pati sa mga pangarap ko. Sumira? Sa anong paraan, ha? Sa pagtuto sa ginawa mong eksperimento? Hindi mo naiintindihan! Alis tayo sa lugar na ito. Dadalhin kita kay Pasteur. Pasteur, alam kong nagugulan ka sa lahat ng mga nangyayari. Ngunit wala ng oras upang ipaliwanag ko pa ang lahat ng ito. May nangangailangan ng iyong tulong. Oh! Dr. Shoy Bonet! Ba't ka narito? Marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Ngunit ni isa ay walang nakatulong sa kanyang kalagayan. Lumipas na ang 2 araw at alam kong unti-unti na siyang nanghihina. Binibigay ko sa iyo ang aking buong permiso. Hindi. Kahit kailan hindi ko pa ginamit ang ginawa kong bakuna laban sa rabies sa kahit sinong tao. Kulang pang panahon na aking ginugol upang mapatunayan na ang bakunang aking ginawa ay epektibo. Ngunit nangangailangan na ng agarang lunas ang aking kapatid. Pag-iusap. Tumayo ka riyan. Bigyan mo lang ako ng ilang sandali. Ihanda ko ang aking mga kagamitan.
Bakit ka umiiyak? Galing dito ang tatay mo. Wala nang kapatid mo. Ha? Anong sinasabi mo? Si Emily. Wala na siya. Ngayon, aalamin natin ang mga misteryo ng pagbuburo, mahal kong mga kasamahan. Ang eksperimentong ito ay magpapabago sa ating pag-unawa sa prosesong ito. Ngunit, Monsieur Pasteur, paano natin mapapatunayan na mga mikroorganismo ang may pananagutan sa pagbuburo? Manood kayong mabuti aking mga kaibigan. Naghanda ako ng 2 prasko ng asukal na likido. Ang isa ay bukas sa hangin at ang isa naman ay natatakpan. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Nagsisimula ng mga amoy maasim ang mga bukas sa prasko. Ngunit ang mga nakatatak ay nanatiling hindi nagbabago. Ngayon, obserban mo ito at hanapin natin ang mga salari. Hindi ka panipaniwala. Mga microorganismo yun. Sila ang responsable sa pagbuburo. Sa katunayan, ang mga microorganismo na ito na tinatawag nating yeast ay may pananagutan sa pag-convert ng asukal sa alcohol at iba pang mga produkto. Kinukumpirma ng eksperimentong ito ang teorya ng mikrobyo ng fermentation. Pinagagala ko may anunsyo na si Louis Pasteur makakatanggap ng parangal ng Pharmaceutical Society para sa synthesis of racemic acid. Siya din ay makakatanggap ng 1,500 francs. Kaawa-awa. Mukhang nakuha niya ng lahat, ngunit parang may kulang. Kapalit ng tagumpay ay tila buhay ang siyang kapalit. Marie, alam mong lubos ako'y nagdaramdam at sinisisi ang aking sarili sa pagkamatay ng ating mga anak. Masakit, alam ko. Ngunit ang buhay ay patuloy lamang at kailangan nating tanggapin at humakbang. Ang aking punto ay, nagagawa ko mag-eksperimento para sa kabutihan ng lahat at sa kaalaman ng mga bagay. Ngunit, hindi ko man lang magawa ng lunas ang sakit ng ating mga anak. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Alam mo namang may dahilan ng Diyos kung bakit yun naganap. Tama ng pagtangis. Pupunta ka pa sa pagpupulong nyo sa Academy of Sciences. Siya nga pala, mauna na ako. Mag-ingat ka rito. Ano pa shoot? Maaari ka ba pumunta rito? Dahil ikaw ang bagong arbisator at direktor ng Scientific Studies sa École Normale Supérieure sa Paris, ikaw ay pupunta roon sa lalong madaling panahon upang tuunan at pangunahan ang pag-aaral doon. Walang problema, Ginoo. Mga Ginoo, naniniwala ko na mayroong paraan upang mapabuti ang kalidad at kaligtasan ng inyong mga produkto sa paggawa ng gata. At sino ka naman? Ako si Louis Pasteur, isang scientist. Mayroon akong alam na paraan na makakatulong sa inyo upang maiwasan ang pagkasira at sakit at matiyak ang inyong produkto ay ligtas para sa pagkonsumo. At ano pa ang marang sinasabi mo? Tinatawag ko itong pasteurization. Kabilang dito ang pag-init ng gatas sa isang tiyak na temperatura upang patayin ang mga nakakapinsalang mikroorganismo nang hindi binabago ang lasa o kalidad ng produkto. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang gatas at mga produkto ng paggawaan ng gatas ay mananatiling ligtas at sariwa sa mas mahabang panahon. At paano natin gagawin itong pasteurization? Painitin natin ang gatas sa humigit kumulang 72 degrees Celsius sa loob ng maikling panahon, pagkatapos ay mabilis itong papalamigin. Ang prosesong ito ay mag-aalis ng mga nakakapinsalang bakterya habang pinapanitili ang lasa at mga sustansya. Mahusay, susubukan namin ang iyong pamamaraan. Ngunit kung hindi ito gumana, kailangan mo sagutin ang mga customer. Monsieur, mukhang malaki ang naidulot ng pasteurization. Nagawa mo na, Ginoong Pasteur, at tuwang-tuwa ang mga customer. At
ganun din ako. Ngayon malapit na nating hamunin ang umiiral na ideya ng spontaneous generation theory. Naniniwala ako na ang buhay ay hindi kusa lamang buwabangon, ngunit may dati ng pinagmulan. Ang eksperimento sa swan neck flask na ito at sa sabaw ng karne ang magpapakita niya. Paano mo ito balak patunayan, Ginoong Pastor? Ang prasko na ito ay naglalaman ng sabaw ng karne, isang solusyon na mayaman sa sustansya na di umano'y nagbibigay ng buhay sa sarili nito. Ngunit nagdisenyo ako ng isang prasko na may hubog na leeg, ang leeg ng sisne upang maiwasan makapasok ang mga contaminant sa labas. Panoorin natin kung ano ang mangyayari. Habang kumukulo ang sabaw, lilikha ito ng sterile na kapaligiran sa loob ng prasko. Ang anumang microorganismo na nasa hangin ay hindi makakarating sa sabaw dahil sa hubog na leeg. Sa dapat nitong pabulaanan ang teorya ng spontaneous generation theory. Kaya kung ang buhay ay lilitaw sa sabaw, ito ay dapat na magmula sa iba pang mga anyo ng buhay. Sakto, kung ang mga microorganism ay tumutubo mula sa sabaw, nangangahulugan na nagmula na sila sa dati ng buhay kaysa dyan sa mula sa sabaw mismo. Ginoong Pastor, linggo na ang lumipas at walang palatandaan ng buhay sa sabaw. Ang iyong eksperimento ay nagpapakita ng buhay na maaari lamang magmula sa ibang buhay. Sa katunayan, aking kaibigan, hinamon ng eksperimentong ito ang paniniwala sa kusang henerasyon. Ito ay isang makabulang hakbang sa aming pag-unawa sa biology at isang testamento sa kapangyarihan ng siyentipikong pamamaraan. Mga kababaihan at mga ginoo, mga kagalang-galang na kasamahan, isang karangalan na tumayo sa inyong harapan ngayon. Lubos akong nagpakumbaba na makatanggap ng prestihiyosong Alhambert Prize. Isang parangal na hindi ko makakamit kung wala ang suporta at patnubay ng ating mga mahal sa buhay. Dahil sa pamamagitan ng kahirapan, nakakahanap tayo ng pagbabago. Ang aking asawa, si Marie, salamat. Kayo ang nagsilbi kong inspirasyon. Ako ay isang hamak ng lingkod ng agham na naghahangad na matuklasan ang mga misteryo ng buhay. Ang mga eksperimentong aking nagawa ay naging posible dahil sa aking pagsisikap. Patuloy tayong maghanap ng kaalaman, hamunin ang hindi alam, at patuloy na makatulong sa ibang tao. Sa ilang taong paghihintay, ikinagagala kong ipakita ang bunga ng ating pagsisikap. Hindi dahil sa iyo binibinisit niya. At sa aking mga minamahal na pamilya at kaibigay, hindi ito may sasakatuparan. Kaya naman ating... Tapo! 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 Luis! Marie! Marie! Asan si Senyor Pastor? Huwag po! Huwag ang asawa ko! Pakiusap! Uminhin na, Senyor. Ngunit lubos kong kailangan ng iyong tulong. Pakiusap, nagmula pa kami sa solid. Bukas ang puso ko sa mga nangangailangan. Tutulungan kita. Huwag mo lang kaming saktan. Ina. Ayos ka lang ba? Nanganganak na yata ako. Diyos mio! Luis, anong? Ayos ka lang ba? Diyos mio! Malayo pa tayo sa ating tahanan. Tumabi kayo. Ako na magpapanak sa kanya. Sandali.
rin siya, Luis. Kamukha mo siya. Siyang tunay, si Drea. Pastor, kanina pa kita hinahanap. May sulat para sa'yo. Max, aking kaibigan. Mula kanino iyan? Mukhang galing ito kay Andre Luir. Kalat na ang balita, Luis. Tiyak rin akong pagtatawanan tayo ng mga Poncio Pilato sa oposisyon. Paano nang tiwala ng mga tao? Do not let yourself be tainted with the barren skepticism. Magpapapekto tayo sa kanila. Sa tingin nyo ba may mangyayari para sa kababayan natin? Hindi ako. Sino? Paano na lamang ang mga umaasang malulunasan? Mamatay sila dahil sa mga mahihinang puso tulad nyo at hindi sa rabies. Tama na! Alis na kami rito ng anak ko. Gusto kong mamuhay sa malayo rito. Malayo sa mga tao. Taong ano? Mga tao pilit iniligtas sa Hindi ka na, mga Luis. ibang ngunit. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tama naman, di ba, Ina? Mas inunan niyo pa yung kapakanan ng iba kaysa sa amin. Sabing tumigil ka na eh. Tama na yan, Marie. Marie. Luis, walang alis sa bahay na ito. Luis! Bumalik ka rito! Luis! Kaibigan! Pasok! Pastor, may masama akong balita. Nagsampa na ng reklamo si Edward Weir, ama ni Jules. Bukas mismo, magkakaroon ng pagsusuri sa katawan ni Jules. Your Honor, ako si Melu ang siya nagsagawa ng rabies test. Kung inyo pong susuriin, negatibo ang resulta nito na nangangahulugang hindi rabies ang dahilan ng pagkamatay ng pasyente. Subalit, Your Honor, ay namatay ang pasyente dahil sa uremic attack. Bate na rin ito sa ginawa naming autopsy. Nakuha ko na ang resulta. Positibong namatay ang bata sa rabies. Kung ganun pala'y, bakit pa tayo naririto, Bro Wardell? Halika na't pumunta. Isipin mo na lamang ang magbibigay nitong benepisyo sa ating buong sangkatauhan. Kung hindi natin ito isusuplong, ligtas ang pagbabakuna at ligtas ang tao. Sa tingin mo ba ay tama't ligtas kung ating babaluktutin ang resulta at katotohanan? Kalaban ng bayan ng sino mang tumutol sa katotohanan. Makakasuhan tayo, Bro Wardell! Makakasuhan! Hindi pat kalaban din ng bayan ang pagtutol sa kabutihan ng lahat? O sige, mananahimik ako. Basta't huwag mo mabanggit-banggit ang pangalan ko bukas sa paglilitis. Pastor, kung nabilog mo ang isip ng mga mangmang mong tauhan, pwes, hindi ako. Biruin mo, Marie. Nagbubunga na ang ating pagpapagala at determinasyon patulong sa kakarami. Para akong nananaginip. Parang sariling nakalutang sa mga ulap. Salamat, Panginoon. O siya, halika. Nagsimula tayo sa mga tanong at ngayon bubuhos na ang mga kasagutan. Kasagutang may bahid ng kasinungalingan na nararapat nating tignan. Kaya narito tayo upang ipagdiwang ang pagbubukas ng institusyong ito. Mga kaibigan, nagagal akong ipakita ang bunga ng hirap at pagpapagal ng Paris Institute. Marie, Ano nangyari sa'yo? Pastor! hindi ko nagalaw ang ganong bahagi ng katawan ko. Cynthia! Tulungan mo si Luis! Oh, gising ka na pala. Nasaan ako? Inatake ka na naman kahapon ng paralysis. Mabuti na lamang at dagian itong naagapan ni Cynthia. Paano ng pagdiriwang kagabi? Luis, hayaan mo na yun. Naroon naman si Max kagabi. Marie, pasensya. Alam mo, sapat at masaya na ako makita kita sa ginagawa mo. Luis! Gising ka na pala. Inimbitahan ka ng presidente ng Sorbonne upang ipagdiwang ang iyong ika-70 kaarawan. Ay ko po! Ginoong Pastor! Ano nangyayari sa'yo? Dali natin siya sa ospital! Huwag roon! Ako'y dali niyo sa aking tahanan. Ayon sa aming pagkakarinig, siguro pastor na aking gusto. Siya ngayon na slow.
Luis, nais kang parangalan ng Prussian Order of Merit. Naisin ko man tanggapin ay hindi pa rin pwede. Sa kasalukuyan kong kalagayan ngayon, tiyak pagtatawanan lamang ako ng mga tao. Ano bang pinagsasasabi mo? Pagtatawanan? Teka, hindi ikaw yung Luis na kilala ko. Siya'y isang lalaking pinagmumulan ng pag-asa, tila kandila sa gitna ng dilim. Pwes, katulad ng kandila, ang apoy ko rin lumalamdam. Enerhiya ko rin nauubos. Masakit man tanggapin, ngunit yan ang katotohanan. Hindi ko na kaya binibining si Andrea. Nais ko na lamang huminday at lasapin ang mga natitira kong oras sa mundo kasama kayo. Marie, aking pinakamama, sa puntong ito hindi ko na mawari kung hanggang kailan pa ako mananatili sa iyong blessing. Maraming salamat din sa inyo. Ate! Ate Sindria! Doktora! Ano bang nangyari sa'yo, ate? Alam mo bang 3 araw ka naming hinanap? Kung san-san kami napunta, kakanap sa'yo. Akala namin patay ka na. Ha? Naguguluhan ako. Kami din, ate. Paano ka ba napunta doon? Naghanap kami doon ng ilang araw pero wala ka naman doon. Tapos nandun ka kagabi, nakaiga, walang malay. Totoo nga lahat. Ang weird, ate. Ano bang nangyari? Hinabol ako. Napatay ko sila. Namatay sila dahil sa akin. Ano bang sinasabi mo? Anong hinahabol? Anong napatay? May mga pasyente akong napatay dahil may mali akong gamot na nagawa, di ba? Ate, ongoing pa rin ang process sa ginagawa mo. Ano bang sinasabi mo? Bumalik na ako sa nakaraan. Ay, tatama ko ng pagkakamali ko. Ako, si Sindria, isang doktor na bumalik sa nakaraan. Sa totoong buhay, hindi tayo makakabalik sa nakaraan upang maitama ang kamalian na ating naiwan. Siguro, kaya itinadhanang mangyari sa akin ito ay dahil sa mga pagkakamali ko. At nangyari lahat ng to para maitama ko yun. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon para itama ang pagkakamali. Bumalik ako sa nakaraan, hindi para masaksihan ang kwento niya. Bumalik ako upang matuto sa nakaraan at itama ang kasalukuyan. Handa ka na bang itama ang pagkakamali mo? Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko. Babaguhin ang buong mundo. Patingin walang idea. Lang yata kayo. Tila ata nahanap na ng pastyon ay magbibigay saya sa kanya. Stop it. Get some help. Isuot mo na yan para mag-complain siya. Talaga nga, ngayon lang natin nasaksihan ang kiralang mga molekula at ang eksperimentong ito ay nagmamarka ng isang pagbabago sa lama. Ulit. You can do it! Luis, may regalo ka sa agham. Ngunit tandaan, ang agaba... Yeah, boy. Action! Mahusay, susubukan namin ang iyong pamamaraan. Ngunit kung hindi ito gumana... Action! Mahusay, susubukan namin ang... Diba, sige. Bastos to! Oh, no, 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 no. Action. Nice. Action! Tawa. Tawa? Arin, ba't walang turog yung tawa mo? Isa pa. Mga nagbabagang balita. Ito mga nagbabagang balita. Pauwi na
Si Pastor sa kakantahan. Matapos ang 2 araw, Okay, ang dami mo talaga. Oh my God! Wow! Pose anak, pose. Yung nakaganon sa ulo nak. Yung wala kang ganyan, yan. Isa pa anak. Isa pa. Bilis! Ah, uy! Ah, uy! Action. Action. Sa isang sulat mo ay nabihag ako para bang himala ang lahat ng ito. Action. Sa anong paraan? Kinadulga. Ano? Action. No! No! Action. Ikinagagalak ko kayo makita muli sa inyo. Oh, ang isang katulad mo ay di na Pasensya, nabulila ako. Halika na, Jules. Pare, mahal mo raw ako. No! God, please, no! No! Action. Ama, ina, paalam na. Ako'y alis muna. Okay. May iba ka pa bang... Stop it. Get some help. Paano? Oh my God! Wow! Magandang morning. Nandito tayo ngayon sa bahay ng Lakalaw kung saan tayo po ay kasalukuyang nag-shoot ng ating proyekto para sa mga asignatura, especially sa mga science subjects at Filipino sa piling larangan. Nice. Action! Maawa ka pakiusa. Papabuntong hininga ka dyan, Pastor. Lights, camera. Wait lang, isa pa, last. Action. Sumira! Sa anong paraan? Sa ginawa pagtuto sa iyong ano? Action! Maawa ka pakiusa. Stop it. Get some help. Action. Sumira! Sa anong paraan? Ha? Action. Isa kang doktor! It was at this moment that he knew. He fucked up. Action. Uy, huwag kang ano, ulit. Kung hindi natin ito isusuplong. Ano yan? Action. Kung ganun pala, iba tayo naririto, Bro Wardel. Halika na't pumun. Ito na makaganda na. Ibay na. Balik. Papa. Unang kaya narito tayo. Action. Napakasayo ka, Marie. Napakalaking... Stop it.
Get some help. Aray ko po. Ito. Pauwi na. Tila nahanap na yata ni Pastor ang magpapasaya at... Nay, tay! Why are you running? Why are you running? Action. Paano pagdiriwang kagabi? Action. Ha? Teka, anong pinagsasabi nyo? Alam mo, alam mo, sapat at masaya na ako nakita kita sa ginagawa mo. Luis! Yute! Mayos kayo tayo sa ano yon?